Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay Kanyang ginamot. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito ay siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan na mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Hordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Evening, Father. Magandang gabi sa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Katatapos lang natin, kahapon, ipinagdiwang ang kapistahan ng... Hello. Nagsimba ba kayo kahapon? Anong ating pinagdiwang kapistahan kahapon? Dakilang kapistahan ng... sabi ni Badong, Epania. Ha? Epipania. Yan, tama. Epipania o Epiphany. Anong kapistahan na yun? Narinig ako kanina, Three Kings. No? Well, kahapon, di ba, nilinaw natin, ang kapistahan kahapon ay ang pagpapakita ng Panginoon. Epiphany, manifestation. Kaya nga, ngayong linggong ito, buong linggo, pagdiriwang natin ang pagkatapos
ng pagpapakita ng Panginoon. Linggo, matapos magpakita ang Panginoon at buong linggo, maririnig natin ang mga kwento ni Jesus na nagtatrabaho. Diyos na nagtatrabaho. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay naging tao. Hindi lang para magpakita sa tao, hindi lang para makita ng tao, kundi para magtrabaho at maramdaman ng tao. Maramdaman at maranasan. Kaya nagpakita ang Diyos sa tao, hindi lang para makita, kundi para iparamdam ang kanyang sarili, para magparamdam sa tao. Hindi kasi lahat ng nakikita ay nararamdaman. Tama? Hello. O, ganyan. Nakikita ko kayo, hindi ko kayo maramdaman. Yan, ganyan. O, bakit? Wala lang ganyan, kausap mo, hindi umiimik. Paano mo naman maramdaman? Ha? Paano kayo maramdaman ng Diyos? Tulala, pikit, antok. Oh. Hindi lahat ng nakikita, nararamdaman. May iba, nakikita mo, pero hindi mo maramdaman. Bakit? Wala kasing ginagawa. Di ba? Sa bahay ninyo, mga nanay dito, nararamdaman nyo ba yung mga anak nyo? Yung mga hindi maramdaman yung kanilang anak, bakit? Hindi mo mautusan. Hindi mo man lang makakwentuhan. No? Pag nasa bahay, cellphone ng cellphone, TV ng TV, hindi mo maramdaman, hindi man lang tumulong sa gawaing bahay. Tama ba? Di ba ganon? Nakikita mong anak mo pero hindi mo maramdaman. Pero meron naman, hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Hello? Huwag kayo matakot. Hindi ako nananakot. Hindi multo ang ibig sabihin ko po. Ibig sabihin, hindi mo man makita, pero dahil alam mong may ginagawa, ramdam mo. Parang OFW na magulang, di ba? Hindi, anak yung sa'yo, di ba? Di ba? Parang yung mga nagtatrabaho sa abroad, di ba? Hindi mo sila araw-araw nakikita, pero nararamdaman mo kapag nagpapadala. Tama? Ayun, diyan kayo magagaling. Di ba? Ba't mo ramdam? Ay, kasi may trabaho. Di ba? Pag hindi na nagpadala yan, ay, hindi mo maramdaman, walang trabaho. Hindi nagtatrabaho. Tama ba? Tama ba tayo? Di ba? Naramdam mo ba yung anak mo? Paramdam ka naman dyan. Di ba? Kasi ramdam mo kapag bayaran na ng bills, ramdam ko anak ko. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo. Yung mga magulang na nagtatrabaho OFW, hindi mo nakikita, pero ramdam ng mga anak. Lalo na kapag natutustusan ng pangangailangan. Pero sana, hindi mo lang sila nararamdaman kapag ikaw ay may kailangan. O hindi ka lang nagpaparamdam kapag meron kang kailangan. Ganyan ang tao, di ba? Nagpaparamdam lang, Mare, kamusta? Yung mga ganyang kamusta, no? Hindi mo nakaka-chat, pero biglang isang araw magchat-chat sa'yo. Tama ba? Ano sunod ng Mars? Pautang. Ganyan, di ba? Mars, dyan lang nagpaparamdam pag may kailangan. Pero ang Diyos, iba. Hindi man natin nakikita, ramdam natin. Dahil meron siyang ginagawa sa ating buhay. Madalas lang, ang tao, kapag may kailangan, dun lang nararamdaman. Pero ang Diyos, nagpaparamdam kahit hindi mo siya kailangan. Ito yung narinig natin kay Jesus sa ating ebanghelyo. Nagpunta siya sa palibot ng Galilea, nagturo sa mga sinagoga, pinangaral ang mabuting balita, nagpagaling ng mga may sakit at nagpalayas ng mga demonyo. Kaya si Jesus ramdam ng mga tao.
Bakit? Kasi gumawa ng mabuti. Kumilos, nagtrabaho. Ang ganda ng paksa natin sa araw na ito. Bakit? Kasi balikan na sa trabaho. Tama? O, yung mga may trabaho dyan, nagbalikan na. Matapos ang Christmas break o vacation, New Year's break, balik na sa trabaho. Yung iba, tinatamad pa. Pero, pinapakita sa atin ang kahalagahan ng trabaho na kahit Diyos, nagtrabaho. Kaya ang bawat tao dapat nagtatrabaho. Well, alam ko, karamihan dito sa atin, retired na. O, yung mga altar server, balang araw, magtatrabaho din kayo. Ibig sabihin, magsipag. Pero, hindi labas sa trabaho. Anong trabaho? Mabuting trabaho. Katulad ni Jesus. Father, hindi naman ako teacher. Paano ko mangangaral? Okay, hindi ka teacher, pero sana merong matutunan sa iyo. Diba? Meron kang may mapulot na aral sa iyo. Meron kang maibahagi. Ibahagi mo yung mabuting balita. Father, hindi naman ako manggagamot katulad ni Jesus. Okay, pero sana hindi ka magdulot ng sakit sa iba. Meron, di ba? Hindi nga manggagamot, pero ang dulot, sakit. Sakit. Yun na lang gawin mo. Sana sa iyong trabaho, hindi ka nakakapanakit ng iba. Hindi ka nagdudulot ng sakit ng iba. At ito ang paanyaya sa atin ng pagdiriwang natin, lalo na ngayong bagong taon, ang magtrabaho. Hindi lang magtrabaho para sa atin, kundi magtrabaho para sa pamilya, komunidad, o sa mga mahal natin sa buhay. At ang trabahong ito dapat mabuti, kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Amen.